Yan, good morning sa lahat ng viewers natin sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Yan. Ngayong araw, pansin nyo, nandito tayo sa kaya Tatay Ben, dito sa medyo malayo sa isang barangay dito. At hinatid ko yung karpentero dito. Kanina, maga pa, siguro mga 6:30, nandun ako sa kanila. Tapos yun, nag-prepare pa siya ng mga gamit niya sa paggagawa nitong bahay ni Tatay Ben. At yun nga, yun, may naiwan lang na isang gamit na kailangan kong kunin, so balik muna ako dun sa kanila, kukunin ko yung gamit niyang isa na naiwan. Kailangan daw kasi yun, hindi pwedeng wala, nakalimutan niya ilagay dun sa bag. Tapos yun, nandun yung karpentero, may pakita ko lang sa inyo dun, pati yung mga kahoy nandun na rin, ay deliver naman ng maayos. Si Tatay Ben nandyan din para makatulong kahit paano sa karpentero, matulungan niya yung karpentero kahit taga-abot lang ng mga kahoy, ng pako, kaya ng plywood, may ganyan kasi wala yung bayaw niyan, sinasabi niya natutulong. Galing daw dito kahapon, ay hindi man kami nakapagpagawa kahapon, gawa ng yung kahoy hindi pa nayari. So ngayon pa lang yung paggagawa ng bahay ni Tatay Ben. So abangan nyo sa vlog ni Commander kung ano yung magiging resulta ng bahay ni Tatay Ben, kung ano yung magiging hitsura pagkatapos gawin ng karpintero. So yan, sa ngayon samahan nyo muna ako, kukunin natin yung gamit na naiwan dun sa bahay ng karpintero. Pasuyo ko lang sa asawa niya. So yan, nandito na kami sa bahay ng Tatay Ben. Yun nga, sinisimulan ni Kuya Nilo. Pagdating ko, halos wala ng dingding, nagibahan na niya sa gilid dun. At yung mga kahoy nandito rin. Yan yung mga kahoy na dinala dito kahapon. Anong oras na dinala? Yan. Yan, simula na. Tanggalin dingding. Tsaka yung mga ano. Nandiyan na rin yung plywood sa ano doon. Persa. Medyo may kulang lang materyales. Sabihin ko lang kay Commander yung bisagra nung sa pinto. Bisagra lang naman, yun lang naman ang kulang. Punta naman ako sa kanila ngayon, sabihin ko, para madala ko rin dito. Ilang araw naman niyang gagawin? Hanggang bukas yan, ano? Oo, 2 araw lang ito tapos. Oo. Kahit bukas na lang siguro yung bisagra, no? Oo. Pahuli pa naman yun, di ba? Ayun. Daling ko na lang bukas paghatid niya dito. Ayan, may mga kahoy. Yun, abangan nyo na lang sa vlog ni Commander kung ano magiging resulta niyan. At tayo naman ay ngatid lang tayo ng karpentero dito. Tapos mamaya sunduin natin pagkatapos. Iniwan ko na muna yung karpentero para makapagawa siya doon ng maayos. Tapos tayo naman papunta tayo kila Commander kasi yung kulang na materyales, yung ano lang naman, bisagra lang naman yung sa pinto, yung nilalagay sa pinto, yun lang naman ang kulang. Kasi siguro bukas na yun, kasi hanggang bukas pa man gagawa si Kuya Nilo dyan, yung karpentero. Hanggang bukas pa siya gagawa. So yun, at punta na tayo doon kasi alam ko may lakad din kami na Marcos ngayon. Hindi ko lang alam kung tuloy kasi yung nga may bagyo, pero tingin ko baka matuloy kasi hindi naman ganun ka ano dito yung bagyo. Buti ngayon, at salamat nga kasi ganito lang yung bagyo dito, makulimlim lang, hindi naman umuulan, kaya kahit paano yung karpentero makakapagawa ngayon ng maayos kasi tingnan nyo naman, oh, hindi naman siya umuulan. At ang alam ko, ang tama ng bagyo is sa Quezon, hindi naman ganun kalakas pa yung bagyo, kaya safe naman siguro. So yun, salamat na rin. Salamat kasi hindi katulad nung naunang dumaan na Christine. Pero alam ko may 2 pang kasunod na bagyo. Grabe talaga. Tingnan ko yung weather forecast, ano pa siya, 3 yung bagyo magkakasunod. Kaya ingat na lang sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, lalo sa mga madalas daanan ng bagyo. Yan, mag-ingat po kayo palagi, laging safety lagi natin yung unahin natin. Dapat kumbaga alam natin yung pupuntahan natin in case na may gantong sakuna. Alam natin kung saan tayo pupunta, na magiging safe tayo, magiging ligtas tayo. So ayan, punta muna tayo kila Marcos at kita ka lang mamaya. Yan, dito nga tayo kila Mark at papunta tayo ngayon kila Herlin ngayong hapon. Yan, may dala tayo dito. Naayos ko lang dito sa motor ko. Yan, medyo malaki. Tapos may bibilin pa kami doon. Ito yung binili namin sa SM kahapon para madala kila Herlin.
mga grocery to. Kita nyo naman sa vlog ni Marcos yung mga laman nito. At yun nga, ngayong araw yung schedule namin para dalhin ito doon kila Herdin at kila Jojoy. Sigurado magiging masaya yung dalawang yung magkapatid. Yan, medyo marami-rami yan. So yan, alas 6 na ng hapon at kakatapos lang namin dito kay Tatay Ben. Tapos galing na rin kami doon kila Herlin, kila Jojoy para may abot yung sorpresa ni Marcos doon kila Herlin. At andun, sobrang sayo ng dalawa at pati kami na sorpresa sa mga binahagi din nila. Nakakatuwa sila Ate Alpa kasi yung mga binibigay sa kanila is pinapahalagaan talaga nila. Abangan nyo sa vlog ni Marcos at ang dami, mas marami pa silang sorpresa kaysa amin. Kala namin kami lang may sorpresa kanila na may magandang balita kami sa kanila, yung pala sila rin meron din. At ito kay Tatay Ben okay naman na, ayos na. Kailangan hindi ko na nasundo yung karpintero. At anong oras na kami? Ang sabi ka sa akin ng karpintero, mga alas 3 tapos na niya yun, kaya na niyan tapusin ng alas 3. Kaya sabi babalik ako siya alas 3. Kaso nung time na yun nakalaher na Jojoy pa kami, napasarap yung pagbablog doon, yung kwentuhan doon, kaya medyo natagalan kami. Saka alam nyo naman medyo malayo yung kila Herlin, kila Jojoy, kaya yung biyahe pa lang namin pabalik medyo anong oras na, halos alas 5 na kami nakarating dito kaya Tatay Ben. Tapos nakapag-vlog kami dito halos mag-alas 6 na. Katulad niya natapos kami madilim na, kaunting oras na lang is madilim na to, alas 6 na ng hapon. At yun, pabalik na kami kung ano naman yung magawa natin doon sa labas naman. Bukas hindi pa alam kung saan yung lakad namin. May mga schedule kami na siguro mamaya check ko na lang din yung magre-reban kila Herlin. At yun, update ko kung ano yung magiging plano para sa kanila. Tapos yung karpintero dadaanan ko rin. Siyempre hingi rin tayo ng pasensya kasi hindi ko nasundo. Kawawa naman, medyo malayo ito. Kaya Tatay Ben, medyo malayo hanggang doon sa bahay nila. Kaya nga hinahatid sundo ko siya. Halos 6:30 naalis na kami doon sa bahay niya. Tapos hatid ko na siya dyan kasi gusto niyang magtrabaho na mas maga kasi mas maganda nga naman yun. Hindi pa mainit yung panahon. Kahit pagpawisan siya, hindi ganun ka hindi ganun ka pawis kasi maaga pa. 6:30 ng umaga siya nag-start. Mas gusto nga niya, sabi niya mga 6, kaso alanganin naman. Pag napunta ako doon is mga 6:30 talaga. So yun, nakakatuwa yung karpentero kasi ganun yung niya. At ang katwiran naman kasi niya, mas maganda mas maaga. Sa kung mas maaga din matapos, mas maraming magagawa, yun sabi niya. Mas mahaba yung oras, mas marami siyang magagawa. At yun, si Marcos, pabalik na rin tayo doon, pauwi na muna tayo. Muli, maraming salamat sa panood sa YouTube natin, dito sa mga videos natin. Sana huwag kayong magsuportahan tayo kahit minsan hindi tayo nakakapag-upload kasi alam nyo naman yung trabaho ko dito, medyo medyo laghari yung ginagawa natin, kaya minsan hindi tayo nakakapag-vlog at may kailangan tayong asikasuhin. Ako nag-asikaso minsan ng mga nila Mark na yun, yung mga beneficiary nila off-cam. So yun. At ngayon, babalik na kami. Ayun, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Ayun, mag-ingat kayo palagi.